Hindi to maaari. Magkakaroon daw ng Hunter x Hunter skin dito sa Mobile Legends. Maganda to pag nagkatotoo. Pero tignan natin kung sinong hero sa Mobile Legends ang nababagay sa Hunter x Hunter characters base sa skills. Ang nakalagay dito, hetong si Kurapika bilang Julian, si Killua bilang Harit, si Gon bilang Dirot at si Hisoka bilang si Cillian. Marami nagsasabi na dapat si Harley daw ito dahil parehas silang eksperto ni Hisoka sa paggamit ng baraha. Bueno, busisiin nating mabuti kung sino ba talaga ang hirong nababagay sa kanila. Pindutin nyo muna yung follow, tignan nyo magpa-following yan. Hunter x MLBB. Simulan natin kay Kurapika. Si Kurapika ay gumagamit ng kadena sa pakikipaglaban habang si Julian naman ay eksperto din sa paggamit ng kadena sa labanan. Lagyan na lang ng magandang special effects ang bawat pagbato ng skills ni Julian. Yung tipong magkakaroon ng nen ang kadena. Saktong-sakto ang galawan nilang dalawa. Kung ilalagay naman natin si Kurapika kay Kaja, hindi babagay. May latigo nga si Kaja. Pero kung pagbabasehan sa skills, hindi ito tutugma kay Kurapika dahil hindi ko pa nakikita si Kurapika na nag-iiwan ng kung ano-anong kapangyarihan kapag siya ay nagdadash katulad ni Kaja. Kaya bagay lamang to kay Julian. Dito naman tayo kay Killua. Si Killua ay isang assassin at mabilis kumilos. At alam naman natin na close range si Killua. Bakit kay Harit to ibinase? Si Harit ay long range. Dapat dito kay Killua ay si Hayabusa. Dahil si Hayabusa ay nakakagawa ng shadow clone. Ganon din si Killua dahil parehas silang mabilis. Ang shuriken ni Hayabusa ay pwedeng gawing thunderbolt o kaya naman yoyo ni Killua. At ang ultimate ni Hayabusa ay bagay na bagay sa Godspeed ni Killua. Hindi porket medyo hawig ni Killua si Harit ay magiging siya na yan. Dapat sa skills binabase. Mapunta naman tayo dito kay Gon. Ang specialty ni Gon Freaks sa pakikipaglaban ay ang kanyang kamao at napapalakas pa niya ito gamit ang kanyang nen. Para sa akin, tamang-tama lang ito kay Dirot. Pareho sila ng estilo sa pakikipaglaban at napapalakas pa nito ang kanyang skills kada normal attack. Kapag may stack na si Dirot, pwede nila ito lagyan ng aura na parang kay Gon. Yung first skill ni Dirot ay ang paper ni Gon. Ang second skill naman, syempre, dash yan ni Gon. At sumunod ay ang Jajanken Scissors. At ang ultimate ni Dirot, pwede ito sa rock ni Gon. O diba, si Dirot talaga para kay Gon. At ang panghuli, si Hisoka ay isang payasong mahilig gumamit ng baraha. Para sa akin, mas bagay nga ito kay Cillian kesa kay Harley. Bakit kamo? Ang normal attack ni Cillian ay pwede namang gawing binabatong baraha ni Hisoka. Yung first skill imbis na paniki ay pwedeng gawing baraha na may bungee gum effects. Yung second skill imbis na pangalmot ang lumalabas, pwede itong gawing bungee gum effects na pwedeng mahatak ang mga kalaban. At ang ultimate skill ni Cillian, ito ay naglalabas ng maraming paniki. Kung kay Hisoka, maglalabas ito ng maraming baraha katulad na lamang ng ginawa niya dito. O diba? Kung kay Harley naman, pareho naman silang baraha ang armas sa labanan. Pero hindi ko pa nakikitang nagbiblink si Hisoka tulad ng ginagawa ni Harley. Kumbaga, mas hawig talaga ni Hisoka ang skills ni Cillian. Kung gagamitin niya yung Moonlit Waltz dito kay Carmilla, pwede rin namang bungee gum na lang to. Sakto lang din yung effects kasi parang may tali na. O diba? Para sa pangkuha at pag-release niya dito kay Carmilla. At dito nagwawakas ang aking pagpapaliwanag. Kung meron kayong ibang naiisip na babagay sa kanila, mag-comment lang kayo. Maraming salamat sa panonood nyo. Mahal ko kayo.